Isang umaga, nagising ang matandang lalaki sa mahinang huni ng mga ibon at sa lamig ng hangin na pumapasok sa siwang ng kanyang lumang bintana. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa papag, iniunat ang nananakit na likod at tumingin sa labas. Sa harap ng kanyang munting bahay ay ang lupang ilang dekada na niyang inaalagaan, ang lupang minsan nang naging saksi sa kanyang mga pangarap, kabiguan at patuloy na pag-asa. Ang matanda ay kilala sa baryo bilang tahimik at masipag. Hindi siya madaldal, hindi rin palalapit sa iba maliban kung kinakailangan. Ngunit alam ng lahat na kahit siya ay mahirap, may dignidad siyang dala. Ang lupang iyon ang nag-iisang pamana ng kanyang ama, at sa tuwing tinitingnan niya ito, pakiramdam niya ay naroon pa rin ang mga alaala ng kanyang kabataan, ang pagtatanim kasama ang ama, ang mga panahong sapat ang ani para sa buong taon, at ang mga panahong halos wala silang makain. Matagal na niyang gustong gawing masagana muli ang lupa. Alam niyang kaya nitong magbigay ng mas malaking ani kung may puhunan lamang siya, binhi, pataba, at mga kasangkapang hindi na niya kayang bilhin. Kaya isang araw, matapos ang ilang gabing halos hindi makatulog sa kakaisip, nagpasya siyang pumunta sa bangko sa bayan. Maaga siyang umalis, suot ang kanyang pinakamalinis na damit. Habang naglalakad papunta sa sakayan, dala niya hindi lang ang mga papeles ng lupa, kundi pati ang pag-asang baka sakaling bigyan siya ng pagkakataon. Sa bangko, tahimik siyang umupo, nakikinig sa mga tawag ng pangalan, hanggang sa siya na ang harapin ng empleyado. Ipinaliwanag niya ang kanyang plano, ang lupang gustong bungkalin, ang ani na kanyang inaasahan, at ang pangakong babayaran ang loon kahit paunti-unti. Ngunit matapos ang maikling usapan at ilang sandaling pagsusuri sa kanyang papeles, dumating ang sagot na kinatatakutan niya. Hindi raw sapat ang kanyang kakayahang magbayad. Masyado raw mataas ang panganib. Walang masamang tono ang boses ng empleyado, ngunit sapat na iyon upang maramdaman ng matanda ang bigat ng pagtanggi. Tahimik siyang tumango, kinuha ang kanyang mga papeles, at lumabas ng bangko na parang mas mabigat pa ang kanyang mga hakbang kaysa sa pagpasok niya. Sa pag-uwi, hindi niya napigilang tumingin sa lupa mula sa malayo. Nandoon pa rin ito, tahimik, naghihintay, ngunit tila mas lalong lumayo ang pangarap. Lumipas ang mga linggo at buwan na walang nagbago sa kanyang buhay. Patuloy siyang nagtanim ng kaunti, sapat lamang para sa araw-araw. Hanggang isang araw, napansin niya ang kakaibang ingay sa di kalayuang bahagi ng baryo. May mga truck, may mga makinang hindi pa niya nakikita roon noon. May isang pabrika palang itinatayo sa lupang malapit sa kanya. Mabilis kumalat ang balita. Mayamang negosyante raw ang may-ari. Marami ang natuwa dahil may trabaho raw na darating, ngunit ang matanda ay nanatiling tahimik. Hindi niya inisip na may kinalaman iyon sa kanya, hanggang sa mapansin niyang madalas tumingin ang mga tao sa direksyon ng kanyang lupa. Hindi nagtagal, may mga taong dumating sa kanyang bahay. Mga taga-bangko. Magalang silang nakipag-usap, ngunit may kakaibang tono ang kanilang mga salita. Ipinahiwatig nila na may interes ang isang malaking tao sa kanyang lupa at mas makabubuti raw kung ibenta niya ito. Malaki raw ang alok, higit pa sa inaasahan ng isang tulad niya. Ngunit hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tahimik siyang tumingin sa lupa sa likod ng kanyang bahay. Hindi iyon basta lupang may presyo. Iyon ang kanyang buhay. Kaya mahinahon niyang sinabi na hindi niya ito ibinebenta. Nagulat ang mga taga-bangko. Hindi sila sanay na tanggihan, lalo na ng isang mahirap na matanda. Sinubukan pa nilang bumalik ilang araw ang lumipas, dala ang mas magandang alok, ngunit pareho pa rin ang sagot. Tahimik pero matatag. Isang hapon, habang papalubog ang araw, may isang sasakyang huminto sa harap ng kanyang bahay. Bumaba ang isang lalaking maayos ang pananamit, halatang hindi taga roon. Siya ang mayamang negosyante. Hindi agad nagsalita ang lalaki. Sa halip, tumingin siya sa paligid, sa bahay, sa lupa, sa mga bakas ng isang payak na pamumuhay. Nang magsalita siya, diretso ngunit magalang ang tono. Ipinakilala niya ang sarili at sinabi ang pakay. Gusto niyang bilhin ang lupa. Sa halip na agad sumagot, inimbitahan siya ng matanda sa loob ng bahay. Simple ang loob, isang mesa, ilang upuan, at mga lumang larawan sa dingding. Nagulat ang mayaman sa paanyaya, ngunit tinanggap niya ito. Nag-usap sila ng matagal. Hindi tungkol sa presyo sa simula, kundi tungkol sa buhay. Ikinuwento ng matanda ang kanyang kabataan, ang ama niyang nagturo sa kanya ng halaga ng lupa,
at ang mga panahong muntik na niyang isuko ang lahat. Tahimik namang nakinig ang mayaman, unti-unting nawawala ang anyo ng isang negosyanteng sanay sa transaksyon. Doon lamang naunawaan ng mayaman kung bakit ayaw ibenta ng matanda ang lupa. Hindi ito dahil sa kakulangan ng alok, kundi dahil sa lalim ng kahulugan nito sa kanyang buhay. Nang tumahimik ang usapan, sinabi ng mayaman na handa siyang maghintay ng sagot, anumang desisyon ang piliin ng matanda. Walang pamimilit. Walang pagbabanta. Kinabukasan, maagang nagising ang matanda. Tinitigan niya ang lupa, tulad ng ginagawa niya sa tuwing may mabigat na desisyon. Sa pagkakataong iyon, may kakaiba siyang naramdaman, hindi lungkot, kundi kapayapaan. Nang bumalik ang mayaman makalipas ang ilang araw, handa na ang sagot ng matanda. Ibinenta niya ang lupa. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil naramdaman niyang dumating na ang tamang panahon. May tiwala siyang ang lupa ay mapupunta sa taong may paggalang dito, at sa wakas, magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay ng mas magaan. At sa desisyong iyon, hindi lamang lupa ang nagbago ng may-ari. Nagbago rin ang takbo ng buhay ng isang matandang matagal nang naghihintay ng pag-unawa, hindi awa. Isang desisyong hindi inasahan ng marami, ngunit puno ng tahimik na tapang. Matapos mapirmahan ang mga papeles, walang ingranding selebrasyon na naganap. Walang palakpakan, walang tuwa na maihalong yabang. Tahimik lamang na nagkamayan ang matanda at ang mayaman, parang dalawang taong nagkaunawaan nang hindi na kailangang magsalita pa ng marami. Nang umalis ang sasakyan ng negosyante, nanatili ang matanda sa labas ng kanyang bahay, pinagmamasdan ang lupang minsang tinawag niyang sarili niya. May kurot ng lungkot, pero hindi ito masakit. Para itong paalam sa isang matandang kaibigan, may bigat, pero may pasasalamat. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, huminga siya ng maluwag. Hindi na niya kailangang mag-isip kung saan kukuha ng pambili ng binhi o paano haharapin ang susunod na tagtuyot. Hindi na rin niya kailangang patunayan ang sarili sa mga taong matagal nang nagduda sa kanyang kakayahan. Makalipas ang ilang linggo, napansin ng mga taga-baryo na may pagbabago sa matanda. Hindi siya yumaman sa anyong marangya, ngunit mas maaliwalas na ang kanyang mukha. Inayos niya ang kanyang bahay, pinalitan ang sirang bubong, at naglagay ng maliit na bangko sa labas kung saan siya madalas umupo tuwing hapon. May mga araw na dinadalaw siya ng mga kapitbahay, at sa halip na tahimik lamang na makinig, minsan ay nagkukwento na rin siya, mga simpleng kwento ng nakaraan, ng lupa, at ng mga aral na natutunan niya sa buhay. Samantala, nagsimula na ring magbago ang paligid. Ang pabrika ay tuluyang naitayo, at marami sa mga taga-baryo ang nagkaroon ng trabaho. May ilan na nagulat nang marinig na ang mayamang negosyante ay naglaan ng bahagi ng lupain bilang maliit na hardin at puno, sa halip na gawing puro konkretong espasyo. Tahimik lang ang matanda tuwing naririnig iyon, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang tama ang naging desisyon niya. Isang hapon, muling bumisita ang negosyante. Hindi para sa negosyo, kundi para lamang mangumusta. Umupo sila sa labas ng bahay, tahimik na pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Walang formalidad sa pagitan nila, parang matagal nang magkakilala. Sinabi ng mayaman na minsan, sa dami ng lupa at proyektong kanyang hinawakan, ngayon lang siya nakaramdam na ang isang desisyon ay hindi lang tungkol sa kita. May mga bagay daw palang mas mahalaga, ang respeto, ang kwento, at ang tamang panahon. Ngumiti ang matanda at tumango. Hindi na niya kailangang ipaliwanag ang sarili. Alam niyang kahit wala na sa kanya ang lupa, dala pa rin niya ang lahat ng kahulugan nito. Nang umalis ang negosyante, nanatili ang matanda sa kanyang upuan, tahimik na nakatingin sa langit. Sa kanyang isipan, malinaw ang isang bagay, hindi lahat ng pagbitaw ay pagkawala. Minsan, ito ay pagtanggap. At sa pagtanggap na iyon, may kapayapaang hindi kayang ibigay ng pera o lupa, isang kapayapaang nagmumula sa pagiging totoo sa sarili at sa mga desisyong ginawa ng buong puso. Habang lumalalim ang gabi, dahan-dahang pumasok ang matanda sa loob ng bahay. Sinindihan niya ang lumang lampara at naupo sa mesa kung saan minsan niyang inilalatag ang mga binhi na hindi niya kailanman na itanim. Ngayon, wala na ang mga iyon, ngunit kapalit naman ay may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay sa ganitong katahimikan, isang katahimikang hindi puno ng pangamba, kundi ng pagtanggap. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng kanyang umaga ang paglalakad sa baryo. Hindi na siya nagmamadali. Binabati niya ang mga batang papasok sa paaralan, ang mga kapitbahay na papunta sa trabaho sa pabrika,
at ang mga tindera sa palengke na dati bihira niyang lapitan dahil kapos siya sa pera. Ngayon, hindi man siya sagana, hindi na rin siya takot sa bukas. May mga gabi ring dinadalaw siya ng alaala ng lupa. Minsan, napapanaginipan niya ang ama, nakangiti, tahimik at tila walang pagsisisi. Sa bawat paggising, mas lalo niyang naunawaan na ang mga bagay ay may sariling takdang panahon. May mga pangarap na hindi natutupad sa paraang inaasahan, ngunit nagiging daan upang matupad ang mas malalim na layunin. Isang araw, may batang lumapit sa kanya. Anak ito ng isa sa mga manggagawa sa pabrika. Humingi ng payo tungkol sa pagtatanim ng gulay sa maliit nilang bakuran. Napangiti ang matanda. Sa unang pagkakataon, naibahagi niya ang kaalamang matagal niyang iningatan, kung kailan dapat magtanim, paano makinig sa lupa, at bakit mahalagang igalang ang bawat ani, maliit man o malaki. Habang nagsasalita siya, napagtanto niyang hindi nawala ang kanyang papel bilang tagapag-alaga ng lupa. Nagbago lamang ang anyo nito. Hindi na siya nagtatanim para sa ani, kundi para sa mga taong susunod sa kanya. Minsan, may mga taong nagtatanong kung nagsisi ba siya sa desisyon niyang ibenta ang lupa. Hindi siya agad sumasagot. Sa halip, tumitingin siya sa paligid, sa mga taong may trabaho, sa mga batang may pag-asa, at sa sarili niyang pusong payapa. Doon niya nakikita ang sagot. Sa huli, ang lupa ay hindi lang sukatan ng yaman. Ito ay alaala, aral, at bahagi ng pagkatao. At kahit wala na ito sa kanyang pangalan, dala pa rin niya ang lahat ng ibinigay nito, ang tiyaga, ang pagpapakumbaba, at ang lakas ng loob na magbitaw kapag oras na. Sa bawat araw na lumilipas, mas malinaw sa kanya na ang desisyong ginawa niya ay hindi pagtatapos, kundi isang tahimik na simula. Isang simula ng buhay na hindi na hinuhusgahan ng kakulangan, kundi pinahahalagahan ang kapayapaan. At sa katahimikang iyon, natagpuan ng matanda ang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang pakiramdam na sapat na siya, anuman ang kanyang pag-aari. May mga gabi pa ring bumabalik ang mga tanong, lalo na kapag tahimik ang paligid at tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Ano kaya kung hindi niya ibinenta ang lupa? Ano kaya kung pinilit pa niyang mangutang o naghintay ng mas magandang pagkakataon? Ngunit sa tuwing dumarating ang mga tanong na iyon, hindi na sila kasing bigat ng dati. Para na lamang silang mga aninong dumaraan, napapansin pero hindi na kinatatakutan. Unti-unti niyang natutunan ang bagong ritmo ng kanyang buhay. Gumigising pa rin siya ng maaga, pero hindi na para magbungkal ng lupa. Sa halip, nagtitimpla siya ng kape, naupo sa labas ng bahay, at pinagmamasdan ang pag-usbong ng araw. May kakaibang ginhawang dala ang ganitong mga sandali, parang sa wakas ay may oras siyang makinig sa sarili niyang paghinga. Minsan, dumadaan sa harap ng bahay niya ang mga truck mula sa pabrika. May ilan sa mga driver na kumakaway at bumabati sa kanya. Kilala na siya sa baryo, hindi bilang dating may-ari ng lupa, kundi bilang matandang marunong makinig at magpayo. Kapag may problema ang isang kapitbahay, tungkol sa trabaho, pamilya, o simpleng pagod sa buhay, madalas sa kanya dumadaan. Hindi siya nagbibigay ng malalaking solusyon. Kadalasan, tahimik lang siyang nakikinig. At tila sapat na iyon. Isang hapon, napansin niyang may itinanim na mga puno sa gilid ng dating lupa niya. Bata pa ang mga ito, pero matitibay ang tindig. Hindi niya alam kung sino ang nagmungkahi noon, ngunit sa kanyang isip, iyon ang pinakamagandang anyo ng alaala, isang bagay na patuloy na tutubo kahit wala na siya roon araw-araw. May pagkakataon ding dumating ang isang empleyado ng bangko na minsang tumanggi sa kanya. Hindi ito humingi ng tawad, ngunit may bakas ng pag-unawa sa kanyang mga salita. Sinabi nitong minsan daw, may mga desisyong tama sa papel pero kulang sa puso. Umiti lang ang matanda. Hindi na niya kailangan ang pagkilalang iyon. Matagal na niyang napatawad ang lahat, pati ang sarili. Sa paglipas ng panahon, mas naging malinaw sa kanya na ang yaman ay hindi lang nasusukat sa kung gaano karami ang hawak mo, kundi sa kung gaano kakagaan mabuhay. At sa kanyang edad, iyon ang pinakamahalagang kayamanan. Kapag tinatanong siya ng mga bata kung ano ang sikreto ng kanyang katahimikan, sinasabi lang niya na darating ang mga sandaling kailangan mong pumili, hindi sa pagitan ng tama at mali, kundi sa pagitan ng pagkapit at pagbitaw. At kapag pinili mong magbitaw sa tamang oras, may mga biyayang dumarating na hindi mo inaasahan. Sa bawat araw na lumilipas, mas tahimik ang kanyang mga hakbang, ngunit mas buo ang kanyang loob. Hindi na niya hinahanap ang lupa,
dahil dala na niya ang lahat ng itinuro nito. At sa dulo ng bawat araw, kapag lumulubog ang araw at nagiging kahel ang langit, alam niyang kahit nagbago ang anyo ng kanyang buhay, nanatili ang diwa nito, payak, totoo, at sapat. May isang umaga na nagising siya na may kakaibang gaan sa pakiramdam, parang may malinaw na dahilan ang bawat paghinga. Lumabas siya ng bahay at naupo sa bangkong kahoy na siya mismo ang nag-ayos ilang buwan na ang nakalipas. Mula roon, tanaw niya ang dating lupang minsan niyang pinangarap na bungkalin hanggang sa huli niyang lakas. Ngayon, iba na ang anyo nito, pero hindi niya naramdaman na may nawala. Sa halip, para bang may naipasa siyang responsibilidad, hindi lang sa lupa, kundi sa kwento ng buhay na kaakibat nito. Napansin niya ang isang batang lalaki na madalas dumaan roon, palaging humihinto sandali para tumingin sa mga punong itinanim. Isang araw, nilapitan siya ng bata at nagtanong kung bakit daw mahalaga ang lupa. Hindi agad sumagot ang matanda. Tinitigan niya muna ang mga dahon na marahang ginagalaw ng hangin. Pagkatapos, mahinahon niyang sinabi na ang lupa ay parang buhay. Kung aalagaan mo, aalagaan ka rin ito. Pero darating ang panahong kailangan mo itong bitawan para ito ay magpatuloy. Tumango ang bata, tila hindi lubos na nauunawaan, pero may kung anong tumatak sa kanyang isip. Sa sandaling iyon, napangiti ang matanda. Alam niyang hindi lahat ng aral ay kailangang maintindihan agad. Ang mahalaga ay may binhing na itanim. May mga hapon na dinadalaw siya ng pagod. Hindi na kasing lakas ang kanyang katawan at mas madalas sumakit ang kanyang tuhod. Ngunit kahit may hapdi, wala na ang dating pangamba. Kapag napapagod siya, humihinto siya. Natutunan niyang pakinggan ang sarili, isang bagay na matagal niyang ipinagkait sa sarili dahil sa pangangailangang magpatuloy. Isang gabi, habang umuulan ng marahan, naupo siya sa loob ng bahay at nakinig sa tunog ng patak sa bubong. Sa ganitong mga sandali, dati siyang binabalot ng takot, takot sa bukas, sa kakulangan, sa posibilidad na wala nang matira. Ngayon, ang tunog ng ulan ay parang paalala na kahit ang pinakamabigat na bagyo ay may ritmo at may pahinga rin sa dulo. May mga pagkakataon ding naiisip niya ang bangko, ang pagtanggi, at ang mga araw na pakiramdam niya ay wala siyang halaga. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakita niyang ang mga sandaling iyon ang nagtulak sa kanya sa landas na ito. Kung hindi siya tinanggihan, baka hindi niya natutunan ang kahalagahan ng paghihintay. Kung hindi siya naghintay, baka hindi niya nakilala ang taong marunong rumespeto sa kanyang kwento. Sa bawat pagdaan ng taon, mas kaunti ang kanyang sinasalita, ngunit mas malinaw ang kanyang mga salita kapag siya ay nagsalita. At kapag may nagtanong kung ano ang pinakamahalagang natutunan niya sa buhay, hindi na siya nagdadalawang isip. Sinasabi niya na ang tunay na yaman ay hindi laging hawak mo, minsan, ito ang mga bagay na natutunan mong ipagkatiwala at pakawalan. At sa tahimik na baryong iyon, sa ilalim ng kalangitang paulit-ulit na nagbabago ng kulay, patuloy na nabuhay ang kwento ng isang matandang lalaki. Hindi bilang isang taong nawala ng lupa, kundi bilang isang taong natutong pumili ng kapayapaan. Isang desisyong hindi inasahan ng marami, ngunit naging dahilan upang ang kanyang huling mga taon ay mapuno ng katahimikan, pag-unawa, at isang pakiramdam na sa wakas, siya ay nasa tamang lugar. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting naging mas mabagal ang takbo ng kanyang mga araw. Hindi na siya nagbibilang ng oras, kundi ng mga sandaling nagbibigay saysay, isang mainit na kape sa umaga, isang maikling kwentuhan sa kapitbahay, isang tahimik na hapon na walang hinihingi. Natutunan niyang hindi kailangang punuin ang bawat sandali para ito'y maging mahalaga. Isang araw, dumating ang balitang may maliit na pagtitipon sa baryo. Pagbubukas iyon ng bagong bahagi ng pabrika, at inimbitahan ang ilang matatanda sa komunidad bilang paggalang sa mga naunang nagbigay daan sa pag-unlad ng lugar. Hindi siya sanay sa ganitong paanyaya, ngunit hinikayat siya ng mga kapitbahay. Tahimik lang siyang sumama, suot ang simpleng damit na matagal na niyang ginagamit. Sa gitna ng pagtitipon, binanggit ang kanyang pangalan. Walang mahabang talumpati, walang papuri na sobra. Isang pasasalamat lang, dahil sa kanyang pag-unawa, sa kanyang paggalang sa lupa, at sa tahimik na paraan ng kanyang pakikitungo. Hindi siya umakyat sa entablado. Tumango lang siya, bahagyang umiti, at naramdaman ang kakaibang init sa dibdib. Hindi dahil sa pagkilala, kundi dahil may mga bagay palang nagbubunga kahit hindi mo inaasahan. Pag-uwi niya, dumaan siya sa tabi ng mga punong itinanim. Mas matangkad na ang ilan, mas luntian ang mga dahon. Tumigil siya sandali, hinaplos ang isang puno, at napabulong na parang may kausap.
Hindi ito panalangin, hindi rin paalam, parang simpleng pasasalamat lang sa lahat ng naging bahagi ng kanyang buhay. May mga gabing napapaisip siya kung ano ang maiiwan niya kapag dumating ang panahong kailangan na naman niyang magbitaw sa pagkakataong ito sa mismong buhay. Ngunit hindi na siya natatakot. Alam niyang ang mga kwentong ibinahagi niya, ang mga aral na naipasa, at ang katahimikang pinili niya ay sapat na pamana. Sa huli, napagtanto niyang ang buhay ay hindi paligsahan kung sino ang may mas maraming naipon. Isa itong paglalakbay kung saan mahalaga ang mga sandaling pinili mong maging totoo, sa sarili, sa iba, at sa mga desisyong hindi laging naunawaan ng lahat. At sa bawat pagsikat ng araw, kahit paunti-unti na ang lakas ng kanyang katawan, buo pa rin ang kanyang loob. Hindi dahil perpekto ang kanyang buhay, kundi dahil natutunan niyang tanggapin ito, kasama ang lahat ng pagbitaw, paghihintay, at tahimik na tagumpay. Sa ganitong paraan, patuloy na nabuhay ang kanyang kwento, hindi bilang alaala ng isang lupa, kundi bilang patunay na may kapangyarihan ang isang desisyong ginawa ng buong puso. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng bahay at pinagmamasdan ang mga bituin, napansin niyang mas malinaw ang langit kaysa dati. Marahil ay pareho lang naman ito, pero ngayon lamang siya nagkaroon ng panahon upang tunay na tumingala. Noon, palaging nasa lupa ang kanyang mga mata, sa bungkal, sa ani, sa kakulangan. Ngayon, malaya na silang gumala, walang hinahabol, walang iniiwasan. May bahagyang kirot sa kanyang dibdib paminsan-minsan, paalala ng kanyang edad. Kapag dumarating iyon, pinipikit niya ang mga mata at humihinga ng malalim. Hindi na siya nagrereklamo. Tinanggap na niya na ang katawan ay maihangganan at ang bawat araw ay isang regalong hindi dapat sayangin sa pag-aalala. Minsan, may isang dating magsasaka mula sa kalapit na baryo ang dumalaw sa kanya. Narinig daw nito ang kanyang kwento at nais lamang makipag-usap. Nagkape sila sa labas ng bahay, nagpalitan ng mga karanasan, mga panahong umaasa sa ulan, mga panahong lugmok sa utang, at mga panahong akala nila iwala ng lalabas na liwanag. Sa dulo ng usapan, tahimik na sinabi ng bisita na sana raw, kapag dumating ang oras, magkaroon din siya ng lakas ng loob na pumili ng kapayapaan. Ngumiti ang matanda, hindi dahil pakiramdam niya ay mas mataas siya, kundi dahil pare-pareho lang pala silang naghahanap ng pahinga. Iyon ang unang pagkakataon na naisip niyang ang kanyang kwento ay maaaring magsilbing salamin sa iba, hindi para tularan, kundi para paalalahanan na maihigit pa sa pagkapit. Habang lumilipas ang mga araw, mas madalas siyang magpahinga. May mga umagang inaabot siya ng sikat ng araw, habang nakahiga pa, at sa halip na magmadali, hinahayaan niya itong dumaan sa kanyang mukha. Sa bawat paggising, may munting pasasalamat. Hindi man palaging malakas ang katawan, buo naman ang loob. Isang hapon, may batang muling dumalaw, ang parehong batang minsang nagtanong sa kanya tungkol sa lupa. May dala itong maliit na paso na may usbong na halaman. Inabot nito sa matanda at sinabing, sabi ni tatay, sa inyo ko raw dalhin. Kayo raw ang marunong mag-alaga. Napahawak ang matanda sa paso, at sa sandaling iyon, may kung anong bumigat at gumaan sa kanyang dibdib ng sabay. Hindi niya kailangan ng malawak na lupa para magtanim. Kahit sa maliit na paso, may buhay na maaaring alagaan. Inilagay niya ang halaman sa tabi ng kanyang bintana. Tuwing umaga, dinidiligan niya ito, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil mailigayang dala ang simpleng pag-aalaga. At sa bawat araw na lumalago ang halaman, parang may kasabay ding tumitibay sa loob niya, isang tahimik na katiyakan na ang kanyang buhay, sa lahat ng anyo nito, ay naging sapat. Sa paglapit ng gabi, madalas niyang maramdaman ang pagod, ngunit hindi ito mabigat. Para itong pagod na may kasamang pasasalamat, isang pagod na alam mong may pahinga sa dulo. At habang unti-unting nilalamon ng dilim ang baryo, nananatili ang isang liwanag sa loob ng kanyang tahanan, hindi mula sa lampara, kundi mula sa kapayapaang matagal niyang hinintay at sa wakas ay natagpuan. Lumipas pa ang ilang panahon, at halos hindi na niya namamalayan kung paano nagiging bahagi ng kanyang araw ang simpleng katahimikan. Hindi na siya naghihintay ng kung anumang mangyayari. Sa halip, tinatanggap niya ang bawat umaga na parang isang tahimik na paanyaya, isang paalala na narito pa siya, humihinga at may pagkakataong makaramdam. May mga araw na dinadalaw siya ng pangulila. Hindi ito lungkot na masakit, kundi parang banayad na alon na dumadaan at kusa ring humuhupa. Kapag dumarating iyon, binubuksan niya ang lumang kahon ng mga alaala, mga litrato ng kanyang mga magulang,
mga gamit na matagal nang hindi nagagamit, at mga papel na minsang naglaman ng kanyang mga pangarap. Hindi niya ito tinitingnan upang magsisi, kundi upang alalahanin kung gaano kalayo na rin ang kanyang narating. Isang umaga, may liham na dumating. Hindi nakaraniwan sa kanya ang makatanggap ng sulat, kaya't may bahagyang kaba habang binubuksan niya ito. Mula iyon sa mayamang negosyante. Maikli lang ang laman, isang pasasalamat at balitang ang bahagi ng lupa ay ginawang maliit na espasyo para sa mga manggagawa, isang lugar na maililim at mga punong maaaring upuan at paghinga. Binanggit din doon na ang desisyong iyon ay inspirasyon ng isang matandang lalaking marunong rumespeto sa lupa. Tahimik na ibinaba ng matanda ang sulat. Walang luha, walang matinding emosyon, isang malalim na buntong hininga lamang. Hindi niya inasahan na ang kanyang mga ginawa, kahit tahimik at walang hangarin, ay aabot sa ganitong paraan. Minsan pala, sapat na ang maging tapat sa sarili upang mag-iwan ng bakas. Sa mga sumunod na linggo, mas madalas siyang maupo sa labas, hawak ang tasa ng kape, pinagmamasdan ang pagdaan ng mga tao. Hindi na niya iniisip kung saan siya patutungo. Ang mahalaga ay narito siya. Buhay. Nakikinig. Nararamdaman. At sa bawat dapit-hapon, habang dahan-dahang lumulubog ang araw at pinipinta ng kahel at ginto ang langit, may isang simpleng katiyakan sa kanyang puso. Ang desisyong minsang kinatakutan niya ay siyang naghatid sa kanya rito, sa isang buhay na hindi perpekto, ngunit payapa. Hindi na niya hinanap ang lupa, ang pera, o ang pagkilala. Ang natagpuan niya ay mas tahimik, mas totoo, at mas malalim. Isang pakiramdam na bihira ngunit mahalaga, na ang kanyang buhay, sa lahat ng pagbitaw at paghihintay, ay nagkaroon ng saysay. At sa katahimikang iyon, alam niyang handa na siyang harapin ang anumang susunod, kahit pa ito'y dumating ng tahimik, tulad ng kanyang naging buhay. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unting naging mas mahaba ang kanyang mga sandaling nakaupo sa katahimikan. Hindi dahil wala na siyang lakas, kundi dahil natutunan niyang hindi kailangang punuin ang oras ng galaw para ito'y maging makabuluhan. May saysay ang pananatili, ang pagmamasid, ang pakikinig sa mga tunog na dati hindi niya pinapansin, ang pagaspas ng dahon, ang yabag ng paa ng mga dumaraan, ang mahinang tawanan mula sa malayo. Isang umaga, nagising siya na mas mabigat ang pakiramdam ng kanyang katawan. Mabagal ang kanyang kilos, ngunit malinaw ang kanyang isipan. Umupo siya sa gilid ng kama at ngumiti, parang may naiintindihan na matagal nang naghihintay na dumating. Hindi siya natakot. Sa halip, may katahimikang sumabay sa bawat paghinga. Lumabas siya ng bahay at naupo sa paborito niyang bangko. Ang araw ay banayad, hindi mainit, hindi rin malamig. Sa harap niya, ang mundo ay patuloy sa takbo nito, may mga batang naglalaro, may mga taong nagmamadali, may mga buhay na abala sa paghahanap. At doon niya naunawaan na hindi kailanman huminto ang mundo para sa sinuman, ngunit may mga taong natutong sumabay dito nang hindi nakikipag-unahan. May isang kapitbahay na dumaan at bumati. Umupo ito saglit, nagkwento tungkol sa araw nito, at nagpasalamat sa pakikinig. Nang umalis ang kapitbahay, nanatiling nakaupo ang matanda, dala ang pakiramdam na kahit sa simpleng presensya, may naibibigay pala siyang ginhawa sa iba. Habang papalapit ang hapon, tumingin siya sa maliit na halamang inilagay sa tabi ng bintana. Mas luntian na ito ngayon, mas matibay ang tangkay. Napangiti siya. Hindi dahil lumago ang halaman, kundi dahil nakita niya roon ang sarili, hindi na lumalaban sa hangin, ngunit marunong sumabay dito. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang kanyang kwento ay hindi kailanman tungkol sa lupa o sa desisyong ibenta ito. Ang kwento ay tungkol sa pagkatuto kung kailan hahawak at kailan bibitaw. Tungkol sa pagtanggap na ang halaga ng isang buhay ay hindi nasusukat sa kung ano ang naipon, kundi sa kung paano ito isinabuhay. At habang unti-unting humihina ang liwanag ng araw, nanatili siyang tahimik, payapa at buo. Walang malalaking salita ang kailangan. Walang paliwanag. Sapagkat sa huli, ang desisyong hindi inasahan, ang pagpili ng kapayapaan, ang siyang naging pinakamalinaw na sagot sa lahat ng tanong na minsang bumagabag sa kanyang puso. Habang papalapit ang gabi, ramdam niya ang unti-unting paghupa ng lakas sa kanyang katawan, parang alon na marahang bumabalik sa dagat. Hindi ito biglaan, hindi rin nakakatakot. Para itong paalala na ang bawat araw ay may hangganan, at ang bawat hangganan ay may sariling katahimikan. Umupo pa rin siya roon, hindi nagmamadali, hinahayaang yakapin siya ng malamig na hangin ng dapit hapon.
May isang sandali na pumikit siya, hindi upang matulog, kundi upang makinig. Sa likod ng kanyang mga talukap, dumaan ang mga alaala, ang amang nagtuturo sa kanya kung paano hawakan ang lupa, ang mga umagang basa ang paa sa hamog, ang mga panahong halos wala siyang makain pero hindi nawala ng loob. Lahat ng iyon ay dumaan na parang maikling kwento, walang bigat, walang pagsisisi. Nang muli niyang imulat ang mga mata, napansin niyang kahel na kahel ang langit. Tahimik niyang inabot ang maliit na paso ng halaman at inilapit ito sa kanyang tabi. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga dahon, parang kinakausap ang isang kaibigan. Sa munting kilos na iyon, naroon ang lahat ng kanyang natutunan, ang pag-aalaga, ang pagtanggap at ang pagbitaw. Hindi niya alam kung hanggang kailan pa siya uupo roon, ngunit alam niyang sapat na ang sandaling iyon. Hindi niya kailangan ng katiyakan tungkol sa bukas. Ang mahalaga ay ang pakiramdam na sa buong buhay niya, sa kabila ng kahirapan at mga desisyong mahirap gawin, nanatili siyang tapat sa sarili. Sa pagdilim ng paligid, isa-isang nagsindi ng ilaw ang mga bahay sa baryo. Ang liwanag na iyon ay hindi nakakasilaw, bagkus ay nagbibigay ginhawa. Katulad ng liwanag na nararamdaman niya sa loob, hindi malakas, ngunit sapat upang gabayan siya. At sa katahimikang iyon, sa pagitan ng liwanag at dilim, naroon ang isang matandang lalaki na hindi na naghahanap ng sagot. Sapagkat sa bawat paghinga, sa bawat sandaling tinanggap niya ang buhay kung ano ito, natagpuan na niya ang hinahanap niya noon pa man. Isang kapayapaang hindi ipinangako ng lupa, ng pera, o ng pangarap, kundi ng isang pusong natutong makontento, magpasalamat, at mamuhay ng buo hanggang sa huli. Hindi nagtagal, naramdaman niyang parang mas mabagal na ang takbo ng mundo sa kanyang paligid, o marahil siya na ang mas natutong maghintay. Ang bawat tunog ay malinaw, ang bawat sandali ay may bigat na hindi mabigat dalhin. Parang ang buhay mismo ang marahang nagsasabi na ayos lang ang magpahinga. Isang umaga, hindi na siya bumangon ng kasing aga ng dati. Pumasok ang liwanag sa bintana at tumama sa kanyang mukha, mainit ngunit banayad. Hindi siya nagmadali. Pinagmasdan niya ang kisame, ang mga bitak na matagal na niyang kabisado, at napangiti siya sa ideyang ang mga simpleng bagay pala ang pinakamatagal manatili sa alaala. Nang sa wakas ay umupo siya sa gilid ng kama, ramdam niya ang panghihina ng kanyang tuhod, ngunit hindi siya nabahala. Tinanggap niya ito na parang isang kaibigang matagal nang inaasahan. Lumabas siya sandali, umupo sa bangko, at hinayaan ang umaga na dumaan sa kanya. May batang dumaan, kumaway at mumiti. Kumaway rin siya pabalik, may kasamang pasasalamat na hindi na kailangang ipaliwanag. Sa tanghaling iyon, dumalaw ang isang kapitbahay na may dalang mainit na pagkain. Hindi siya nagtanong kung bakit, hindi rin siya tumanggi. Tinanggap niya ang alok na parang likas na bahagi ng buhay, ang pagbibigay at pagtanggap na hindi na kailangang sukatin. Nag-usap sila sandali tungkol sa panahon, sa ani ng iba, sa mga maliliit na balitang walang bigat. Nang umalis ang kapitbahay, nanatili ang init ng presensya nito, parang bakas na hindi madaling mabura. Habang lumilipas ang hapon, mas pinili niyang manatili sa loob ng bahay. Umupo siya malapit sa bintana, katabi ang maliit na halaman. Pinagmasdan niya kung paano sumasayaw ang mga anino sa dingding habang bumababa ang araw. Sa bawat paggalaw ng liwanag, parang may paalam na ibinubulong ang oras, hindi malungkot kundi banayad. Sa sandaling iyon, wala na siyang hiniling pa. Hindi niya hinangad na bumalik ang nakaraan o madagdagan ang mga araw. Ang nais lang niya ay manatili ang katahimikan kahit sandali pa. At nanatili nga ito, parang yakap na hindi bumibitaw. Nang dumilim ang paligid, ipinikit niya ang mga mata at huminga ng malalim. Walang takot, walang panghihinayang. Sa kanyang isip, malinaw ang lahat, ang lupa, ang desisyon, ang mga taong dumaan sa kanyang buhay. Lahat ay nagtagpo sa isang simpleng katotohanan. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang mabuhay ng payapa, kahit kaunti lang ang hawak. At sa katahimikang iyon, habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa baryo, ang matandang lalaki ay nanatiling payapa. Hindi bilang isang taong nawalan, kundi bilang isang taong natutong magbitaw sa tamang oras, at sa pagbitaw na iyon, natagpuan ang pinakahuling anyo ng pag-uwi. Sa kanyang isip, malinaw ang lahat, ang lupa, ang desisyon, ang mga taong dumaan sa kanyang buhay. Lahat ay nagtagpo sa isang simpleng katotohanan. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang mabuhay ng payapa, kahit kaunti lang ang hawak. At sa katahimikang iyon, habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa baryo, ang matandang lalaki ay nanatiling payapa.
Hindi bilang isang taong nawalan, kundi bilang isang taong natutong magbitaw sa tamang oras, at sa pagbitaw na iyon, natagpuan ang pinakahuling anyo ng pag-uwi.